Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Jade. Sabi nila, ang kasal ay isang banal na sumpaan sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan. Pero paano kung ang ginhawa ay unti-unti nang nagiging pagkabagot? At ang hirap ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan ng spark. Dito sa San Pedro, Laguna kami naninirahan ng asawa kong si Dominic. Maayos naman ang buhay namin. May sariling bahay, may matatag na trabaho si Dominic bilang isang supervisor sa isang manufacturing plant sa Biñan at ako naman ay nagtatrabaho bilang isang administrative officer. Kung titingnan mula sa labas, kami ang ideal couple, tahimik, disente at walang bisyo. Pero Ate J, sa loob ng 4 na sulok ng kwarto namin, doon nagsisimula ang totoong problema. Si Dominic ay isang provider. Ibinibigay niya ang lahat ng material na bagay. Pero pagdating sa emosyonal na aspeto, tila batuyot na ang balon niya. Pag-uwi niya ng gabi, diretso siya sa hapagkainan, kakain ng mabilis, at pagkatapos ay tututok sa balita o sa cellphone niya hanggang sa makatulog siya. Hon, kumusta ang araw mo? Tanong ko isang gabi habang nagliligpit ako ng pinagkainan. Ayos lang, pagod sa planta. Tipid niyang sagot nang hindi man lang tumitingin sa akin. Gabi-gabi, Ate J, ganoon ang routine. Ramdam ko ang unti-unting pagkamatay ng sigla sa aming pagsasama. Hinihingi ko ang oras niya. Gusto ko siyang makausap tungkol sa mga maliliit na bagay. Kung anong napanaginipan ko, kung anong bago sa opisina, o kahit yung simpleng asaran lang na dati naming ginagawa noong mag-boyfriend pa lang kami. Pero bawat subok ko, parang pader ang kinakausap ko. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagpabago sa takbo ng isip ko. Nagkaroon ng bagong project sa kumpanya namin. Dahil kailangan ng karagdagang manpower para sa logistics, kumuha sila ng mga kontraktor. Doon ko nakilala si Eric. Si Eric ay kabaligtaran ni Dominic. Si Eric ay masayahin, palakwento, at higit sa lahat, mapansin. Sa unang araw pa lang namin sa meeting, nahuli ko na siyang nakatitig sa akin. Hindi yung bastos na titig, kundi yung titig na parang may binabasa sa mukha ko. Miss Jade, baka matunaw yung kape mo. Kanina ka pa nakatitig sa labas ng bintana. Biro niya sa akin sa break room. Napangiti ako. Masyado lang sigurong maraming iniisip, Eric. Alam mo, ang mga magagandang babae na tulad mo, hindi dapat pinoproblema ang mundo. Dapat inaalagaan yan. Sabi niya sabay kindat bago lumabas ng pinto. Simple lang ang linyang yon. Ate J, gas-gas na kung tutuusin. Pero sa isang babaeng nagugutom sa atensyon, para yung isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Doon nagsimulang tumibok ang puso ko sa ibang paraan. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Eric. Nagsimula sa mga trabaho, hanggang sa napunta sa mga personal na bagay. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman kong kakulangan sa asawa ko. At siya naman, naging handang tagapakinig. Isang gabi, umuwi si Dominic na mas pagod kaysa dati. Gusto ko sanang maglambing. Lumapit ako sa kanya habang nakahiga siya sa sofa at hinilot ko ang balikat niya. Hon, baka pwedeng bukas mag-leave ka? Punta tayo sa Tagaytay? Kahit magkape lang. Paglalambing ko, inalis niya ang kamay ko. Jade, alam mong peak season sa planta.
Huwag mo muna akong kulitin sa mga ganyang bagay. Matutulog na ako. Umakyat siya sa taas at iniwan akong mag-isa sa dilim ng sala. Naiyak ako, Ate Jay. Pakiramdam ko, wala akong halaga. Doon ko kinuha ang cellphone ko at nag-type ng mensahe kay Eric. Gising ka pa ba? Wala pang 1 minuto, nag-reply siya. Para sa'yo, laging gising. Bakit? Parang malungkot ang tono mo. Doon nagsimula ang mahabang usapan na umabot ng madaling araw. Sa bawat salitang tinatype ko, unti-unting nawawala ang guilt sa isip ko. Sa loob ng ilang oras na kachat ko si Eric, pakiramdam ko ay ako na ang pinakaimportanteng babae sa mundo. Mas inuna ko pang ipaliwanag ang nararamdaman ko sa isang taong bago ko palang kilala, kaysa ayusin ang gusot sa asawa kong nangangako ng habang buhay. Iyon ang simula ng aking maling pagpili. Sa mga sumunod na linggo, tila naging isang eksperto ako sa paglalaro ng apoy. Ang bawat pagpasok ko sa opisina ay hindi na dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pananabik na makita si Eric. Ang San Pedro na dating tahimik na saksi ng aking matabang na pagsasama kay Dominic, ngayon ay naging piping saksi ng aking unti-unting paglayo sa landas. Isang hapon, iminungkahi ni Eric na kumain kami sa labas pagkatapos ng trabaho. Isang celebratory dinner daw para sa natapos naming project. Alam ko sa loob ko na hindi lang ito basta dinner. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, yung uri ng kaba na may halong excitement. Bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman kapag kasama ko si Dominic. Jade, sandali lang naman tayo. Hatid din kita agad bago mag-alas 8. Pangungumbinsi ni Eric habang nasa parking lot kami. Tumango ako. Nag-text ako kay Dominic. Hon, late ako makakawi. Maraming tinatapos na paperworks para sa audit. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Sumagot si Dominic ng maikli. Okay, ingat. Masakit, Ate Jay. Ni hindi man lang siya nagtanong kung kumain na ba ako o kung sino ang kasama ko. Ang okay niya ang nagsilbing go signal ng konsensya ko na sige, magpakasaya ka muna, Jade. Dinala ako ni Eric sa isang medyo tago at cozy na restaurant sa may Santa Rosa. Habang kumakain kami, hindi maubos ang mga kwento niya. Pinapatawan niya ako, pinupuri ang ayos ng buhok ko, at tinititigan ako sa mga mata na para bang ako ang pinaka-espesyal na nilalang sa harap niya. Alam mo, Jade, hindi ko maintindihan kung paanong ang isang tulad mo ay napapabayaan. Seryosong sabi ni Eric habang hawak ang baso ng wine. Kung ako ang nasa posisyon ng asawa mo, hinding-hindi kita hahayaang malungkot. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Imbes na bawiin ko, hinayaan ko lang. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Doon ko naisip, kailan ba huling hinawakan ni Dominic ang kamay ko ng ganito? Noong kasal namin? O baka noong nakaraang taon pa na hindi ko na maalala? Nang matapos ang dinner, imbes na ihatid ako pa uwi, nagmungkahi si Eric na dumaan muna kami sa isang overlooking spot para magpahangin. Pumayag ako. Habang nakatanaw kami sa mga ilaw ng Laguna mula sa itaas, naramdaman ko ang braso ni Eric na pumalupot sa balikat ko. Jade, ayaw kitang saktan, pero hindi ko na kayang itago to. Gusto kita. Bulong niya malapit sa tenga ko. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging sagot ko ay ang pagsandal ng ulo ko sa balikat niya. Sa sandaling iyon, kinalimutan ko na may naghihintay sa akin sa bahay. Kinalimutan ko ang singsing na suot ko. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang pakiramdam na pinahahalagahan ako. Hinarap niya ako sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang hininga niya. Doon nangyari ang unang halik. Isang halik na puno ng pagnanasa, pagtataksil, at ang pangako ng isang relasyong alam kong ikakasira ko. Pero hindi ko mapigilan. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing yon, madilim na ang sala. Tulog na si Dominic. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Namumula ang mga labi ko, magulo ang buhok, at nagniningning ang mga mata. Pero sa likod ng ningning na yon ay ang katotohanang nagsimula na akong bumuo ng pader
sa pagitan namin ng asawa ko. Kinabukasan, imbes na makonsensya, mas lalo akong naging agresibo. Ako na ang unang nagte-text kay Eric. Ako na ang gumagawa ng paraan para magtagpo kami sa mga sulok ng opisina. Habang si Dominic ay abala sa pagkita ng pera para sa kinabukasan namin, ako naman ay abala sa pagbuo ng mundong kaming dalawa lang ni Eric ang nakakaalam. Naging rutina na namin ang magkita tuwing lunch break. Minsan, sa loob ng sasakyan niya sa parking lot, doon kami naglalabas ng mga damdamin. Sa bawat haplos ni Eric, tila ba binubura niya ang lahat ng alaala namin ni Dominic. Jade, paano kung malaman niya? Tanong ni Eric isang beses habang magkayakap kami sa loob ng sasakyan. Hindi niya malalaman. Masyado siyang busy sa trabaho niya. Para sa kanya, kasama sa furniture ng bahay ang asawa niya, nandyan lang, pero hindi na pinapansin. Mapait kong sagot. Iyon ang naging katuwiran ko, Ate Jay. Ginawa kong rason ang pagkukulang ni Dominic para bigyang matwid ang kasalanan ko. Ipinaglaban ko sa isip ko na karapatan ko ring lumigaya. Pero ang hindi ko alam, ang apoy na sinimulan ko ay unti-unti na palang tumutupok sa pundasyon ng aming tahanan nang hindi ko namamalayan. Dumating ang Sabado, ang tanging araw na day off ni Dominic. Inaasahan ko na baka naman ngayong linggo ay may plano siya. Pero pagising ko, nakabihis na siya ng pang-basketball. Aalis ka? Tanong ko, pilit itinatago ang inis. Oo, may laro kami ni na kumpare. Baka tanghali na ako makauwi. May pagkain naman sa ref, initin mo na lang. Sabi niya habang nagtatali ng sapatos. Dominic, Sabado ngayon, wala ba tayong gagawin? Tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Isang halik na walang buhay. Pagod ako sa trabaho buong linggo, Jade. Hayaan mo muna akong mag-relax kasama ang mga kaibigan ko. Sige na, alis na ako. Nang sumara ang pinto, naramdaman ko ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Eric. Eric, nasaan ka? Punta ako dyan. Wala si Dominic. Sige, hintayin kita. Alam mo naman ang daan papunta sa apartment ko, di ba? Sagot ni Eric sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Hindi na ako nag-isip. Nagbihis ako ng pinakamaganda kong damit, nag-ayos ng mukha at lumabas ng bahay. Sa bawat hakbang ko palayo sa aming tahanan sa San Pedro, pakiramdam ko ay lalong lumalakas ang loob ko. Mas nauna ko pang ipinaglalaban ang pagkakataong makasama ang ibang lalaki kaysa subukang ayusin ang usapan namin ni Dominic. Pagdating ko sa apartment ni Eric, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Ang mga yakap na dati ay pasilip-silip lang sa opisina, ngayon ay naging malaya. Sa loob ng silid na yon, ibinigay ko ang lahat. Ang atensyon, ang oras, at ang pagmamahal na dapat ay para sa asawa ko ay ibinuhos ko sa isang taong bago ko lang nakilala. Pero sa gitna ng init ng sandaling yon, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Dominic, tumatawag siya. Hindi ko sinagot. Pinatay ko ang unit at itinabi. Pinili kong manatili sa piling ni Eric. Pinili kong ipagpatuloy ang pagkakamali. Ang hindi ko alam, habang nandoon ako sa apartment ni Eric, may nangyayari na sa bahay namin na magpapabago sa buhay ko habang buhay. Isang pangyayari na magpapamukha sa akin kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa ko sa pag-una sa relasyong ito sa iba. Lumabas ako ng apartment ni Eric na may ngiti sa mga labi. Pakiramdam ko ay recharged ang aking pagkatao. Pero pagbukas ko ng cellphone ko sa loob ng sasakyan, tumambad sa akin ang 20 missed calls mula kay Dominic at sandamakmak na text mula sa aking biyenan at mga kapitbahay. Jade, nasaan ka? Naaksidente si Dominic sa basketball court? Tumama ang ulo niya sa semento, nawala ng malay. Isinugod namin sa ospital. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang kaninang init na naramdaman ko sa piling ni Eric ay napalitan ng matinding panginginig. Kumaripas ako ng takbo patungo sa ospital dito sa San Pedro. Pagdating ko, naabutan ko ang biyenan ko na umiiyak. Saan ka ba galing, Jade?
Kanina ka pa tinatawagan ni Dominic bago siya tuluyang mawalan ng malay. Gusto ka lang naman niyang yayain na kumain sa labas pagkatapos ng laro nila. Surprise niya sana sa'yo dahil anniversary niyo pala ngayon. Sumbat sa akin ng biyenan ko. Napaku ako sa kinatatayuan ko. Anniversary namin. Sa sobrang pagtutok ko sa kulang sa amin at sa atensyong ibinibigay ni Eric, nakalimutan ko na ang mahahalagang petsa ng buhay namin. Pumasok ako sa ICU. Nakita ko si Dominic na maraming tubo sa katawan, maputla at walang malay. Sa tabi ng higaan niya, nakita ko ang kanyang bag. Bahagyang nakabukas yon at nakita ko ang isang maliit na box ng alahas at isang card. Binuksan ko ang card. Jade, alam kong naging boring ako nitong mga nakaraang buwan. Masyado akong nagpakapagod sa trabaho dahil gusto kong makapag-down payment na tayo para sa bago nating sasakyan at para makapagbakasyon tayo sa ibang bansa. Patawad kung hindi ko na ibibigay ang oras na gusto mo. Babawi ako? Promise. Mahal na mahal kita. Humagulgol ako ng iyak, Ate Jay. Habang ipinaglalaban ko ang pakikipagkita ko kay Eric, habang ibinibigay ko ang oras ko sa ibang lalaki. Ang asawa ko pala ay tahimik na nagpapakahirap para sa kinabukasan naming dalawa. Ipinaglaban ko ang relasyon ko sa taong panandalian lang habang binaliwala ko ang taong handang ibigay ang buhay niya para sa akin. Tumagal ng ilang buwan ang pagpapagaling ni Dominic. Hindi ko na muling kinausap si Eric. Pinutol ko ang lahat ng koneksyon sa kanya. Pinili kong manatili sa tabi ni Dominic, alagaan siya at pagsilbihan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ngunit ang sugat na naiwan sa konsensya ko ay hindi na kailanman maghihilom. Tuwing titingin sa akin si Dominic ng may pagmamahal, laging may tinik sa puso ko dahil alam kong sa mga oras na kailangan niya ako, mas pinili kong ipaglaban ang iba. Mali ang inuna ko. Mas inuna ko ang pansariling kaligayahan kaysa sa pundasyon ng aking tahanan. Hanggang na ngayon, dala-dala ko ang sikretong ito. Ang katotohanang habang hinihingi niya ang oras ko, sa iba ko ito ibinigay. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging karanasan ni Jade. Isang paalala na minsan, ang hinahanap nating atensyon sa labas ay bunga lamang ng hindi natin pag-unawa sa sakripisyo ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Huwag nating hintayin na mawala sila o malagay sa panganib bago natin ma-realize ang kanilang halaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig hanggang sa huli. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito na babaon sa inyong mga puso. Hanggang sa susunod nating kapanapanabik, wild at makabuluhang kwento dito sa Tagalog Wild Confession. Bago tayo maghiwalay, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tagalog Wild Confession, para laging updated sa mga bagong upload. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento at talakayan. Muli, maraming salamat. Mga ka-confess, ingat kayong lahat at hanggang sa muli.